Nagbanta ang CDC, Clark Development Corporation, na posibleng tuluyang ipasara ang Fontana Leisure Park. Opo, kasunod yan ng nadiskubreng illegal aktibidad sa naturang lugar, gaya ng illegal na pogo-pogo pa rin ang ating pupuntuhan. Ngayong araw na ito, nasa linya si Attorney Agnes De Verdadera, ang CEO, Chief Executive Officer ng Clark Development Corporation. Attorney De Verdadera, magandang umaga. This is Aljo Bendijo, ma'am. Hello, Aldo. Napakatagal na natin hindi nagkakausap. Opo, kumusta na po kayo, ma'am? Reconnected. Opo. Okay naman. Ito, ang dami ditong marami. Issue. Okay. Wala po si Kong Erwin Tulfo. Opo, kaming dalawa dito, ma'am eh. Oo nga, alam ko. Opo, okay. So live na po tayo ngayon, ma'am. So, ito na po. Okay. Ipasasara nyo po ang resort na yan? Tama ho ba? Ang Fontana Leisure Park? Okay. Opo, Okay, for ganito failure ang to ating- monitor illegal activities. Nako, opo, Attorney De Verdadera, Ganito detalye ang po. Aha. Ganito ang ating ginawa sa Fontana. Aha. Sinulatan natin, sinabi natin na ito ang mga violations nila. Hmm. Merong mga hindi nabayaran, merong mga activities na hindi naman ayon sa batas. Hmm. So, sinabi natin sa kanila na magpaliwanag sila. Siyempre, ganyan muna tayo, due process. Hmm. At kahapon, binigyan natin sila ng 48 hours yata. At kahapon, nag-submit sila ng siguro mga 5 inches na dokumento. Okay. At yon ang ating iniisa-isa at binavalidate din natin kung yung kanilang paliwanag ay mababalidate naman sa records ng CDC. Yun. So, ang tawag doon, step by step. Pero Okay. in the meantime, pati yung marami doong may mga itinayong mga improvements or annexes o mga building na wala namang mga occupancy permit, and yet may mga pinapatirahan na nila. So, nandun tayo. Ngayon, nabalitaan na rin naman ninyo na ang Bureau of Immigration nakakita rin doon ng mga tao na wala namang mga papeles. So, yun naman, nasa Bureau of Immigration yon. Okay. So, yun, ganon, Aljo. Opo. So ano po mga ebidensya nakuha po natin doon, ma'am, para at least man lang ma-offer natin sa evidence against them kung sakali pong makasuhan na po itong mga taong ito? Maraming nakuha ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. May mga dokumento na nagsasaad kung ano ang mga trabaho nila doon. May mga resibo, may mga calling cards ng kung sino-sinong abogado. So, yung mga ganon. At saka, yung may mga taong akala nung ibang tao ay doon nakatira pero hindi naman pala. Pero, ang mahalaga dito, may mga nakuhang tao na walang mga papeles. Okay. At tayo naman, basta foreigner tayo, dapat merong kaukulang papeles. So malamang ito parang human trafficking? Hindi ko masasabi sa ngayon na human trafficking. Aha. Ang malinaw pa lang so far is wala silang mga papeles pero sila ay mga foreigners. Ano ba ito? Mga Chinese nationals, ma'am? Wala bang ibang lahi? Chinese. Opo. At ayon sa pagtatanong ng tao, ito mga tauhan talaga at No. kamag-anak nung ibang mga taong nahuli sa Banban. So ito illegal. Suspected Ay, illegal sila, illegal wala silang pogo papeles, operation. Tama ho ba? Suspected illegal Ang- pogo. Ang suspected na kasama sila doon sa mga boss. What do you mean, boss? Yon ma'am? ang na-establish so far. Yung Boss. mga nagpapatakbo ng Banban. Sa Bamban, boss. Oo, sino kayo itong boss boss. na ito? Oo. Yung ba yung yung may lookout bulletin ngayon? Oo, yun. Yung mga ganyan. Mhm. At saka konektado sila doon sa mga ibang nakakaalam at nagpapatakbo at nagtayo ng Banban. Ano ba to? Wala mga gadgets. So far, yan ang... Okay, walang mga gadgets nakita, mga computers diyan, ma'am. Kung ano ba, mga kung ano. Nakita din doon sa Bamban. computer, Opo.
sa mga computers, hindi katulad nung banban kasi talagang yun ang operations. Aha. Pero ito mukhang kumbaga parang headquarters nila, tinitirhan nila. So hindi namin masasabing Okay. isang operations yung nandun. Ilan po Pero si, yung ilang araw po ilang buwan po sila na malagi po riyan, ma'am? 3 ito, di ba? hindi pa namin ma-establish, Aha. pero ang nakita namin ay mga bayad sa mga resibo na sila'y nagbayad ng 1 month. Isang buwan na malagi po diyan, ha? Oo, Sa Fontana yun ang Villa? nakitang resibo. Oo. Ayoko magsabi na isang taon na sila dyan Naku. dahil batay sa ebidensya sa nakuha doon, Oh, nagbayad sila ng renta for June okay. 2024. Ano ba itong Fontana Oo. Leisure, ma? Parang hotel? Tama ho ba? Well, it is, alam mo, sikat na sikat ito dati. It is, parang, it's a compound. Maraming villas, pwede Okay. kang tumira. It's not just a hotel. Meron din silang hotel, pero marami silang mga villas. O sa ibang resort areas, cabana ang tawag nila. Cabana. Meron Oo. ding malalaki. Merong malalaki Oo, ha, oo, oo. na ang pwedeng tumira doon mga 30. Mhm. O meron ding malalaking mga bahay na ang Mhm. pwedeng tumira doon 20. Yung Mhm. mga ganon. Meron namang pampamilya lang. Family of 4, Oo. family of 5. Oo. So, Malamang ganun yung to mga setup doon. mga big boss din siguro ito ng illegal na mga pogo operation sa Pilipinas. Oh, malamang. Galamay. Sa Oo, yan ang ini-evaluate ng PAOK. Okay, sige. At saka, Sige. at saka ng PNP. Keep Oo. us posted, Oo. Attorney De Vanadera, kung ano ba mga Okay, developments po dyan, Aljo. ma'am. Ha? Opo, thank you so Okay, much, ma'am. Aljo, tayo naman suki Opo, sige po, ingat po Oo, kayo, okay. ma'am. Okay, thank Okay. you very much. Okay. Alright, si Attorney Agnes De Vanadera, CEO Clark Development Corporation.